At kami po ay totoong nagbabalik, pabalik-balik. Ako po si Paulino Juan. Ikaw si Paulino to. Muli, magandang gabi po sa ating mga giliw na sumusubaybay. Ito ang Huntahan at Kapihan sa BNN. Yes, at siyempre pa dahil tayo nga ay kaninang nagsimula ay hapon, ngayon ay gabi, bukas ay umaga. Kaya ngayon, nagkapatuloy ang ating programa at tayo ay mapalad na nakabalik sa ating programa. Makalipas ang panahon na tayo sobrang naging busy sa napakadaming paghahanda sa iba't ibang mga concerns at tayo ngayon nakakaluwag-luwag na ng schedule kaya binabalikan natin at ipinagpapatuloy ang ating sinimula na tayo ngayon ay nasa 21st episode na ng ating programa. At syempre, napakahaba na ng tinakbo ng ating programa. Na nagsimula nung pong Marso ng taong ito. At ngayon, napaka-swerte natin sa ating episode nito sapagkat kasama natin ang kinikilala na tagapangulo ng MAS Foundation. Walang iba kundi ang ating dating mayora ng lungsod ng Lipa. Ngayon ay bumabalik at ipagpapatuloy ang formal na serbisyo publiko. Walang iba kundi ang Mayora Ginang Bernadette P. Sabili. Yan, okay. Bukas na po yan. So, good evening kanina afternoon. Ngayon, good evening, Jonald and Gads, and sa mga taga-panood ng kanilang napakamalaganap na programang Huntahan at Kapihan sa BNN. Good evening po to each and everyone. Yes, at alam mo ba, Gads, nitong nakalipas na linggo, October 1 to 8, katulad po ng nasubaybayan na ng ating mga tagapanood, ng mga tumututok sa ating mga balita, sa Balikas na News Digital at sa iba pang platform ng Balikas News Network ay tayo po ay merong 48 individual na nagsipaghain ng kanilang Certificate of Candidacy para sa iba't ibang posisyon. Sa 48 ito, 46 po ang maglalaban-laban sapagkat ang dalawa ay siguradong panalo dahil wala silang kalaban. Balit 3. Pati yung Vice Mayor ng Padre Garcia. Hindi. Doon sa 48, ito yung nag-file. Sa Capitol. Sa Provincial Election Office. So, doon po sa nakalipas na 8 araw na yon, kabuang 48 individual yung nagsipaghain ng kanilang Certificate of Candidacy. Para sa anong posisyon ito? Governor, Vice Governor, bukal o board member ng iba't ibang ng 6 na distrito at ang mga tumatakbo para maging kinatawan sa Kongreso ng ating 6 na distrito ng lalawigan ng Batangas. Isa po sa kanila ang ating kapiling ngayong gabi. Yan, ito na. Sabi mo nga, mga nagsipaghanda. Pero si Mayora, unexpected. Yeah, it was unexpected, but that does not mean na hindi ako handa. Yan, oo. Sabi nga po ay, nung nakalipas nating episode, na ang ating naging guest dito ay si Chairman Maynard Sabili. Siya po ay Maynard ng Presidential Commission for the Urban Poor. Oh, yan. Ay ating pinag-usapan after ng ating episode, yung mga kaganapan, yung mga political developments, lalo na dito sa lungsod ng Lipa. Ang lungsod po ng Lipa ay isang hiwalay na distrito. Dati ay bahagi ng 4th District ng lalawigan ng Batangas, ngayon ay isa ng Lone District. Kaya ang ibinoboto o inihahalal na congressman ng lungsod ng Lipa ay hindi nakahati ng mga dati kabilang sa 4th District. Ngayon ito ay 6th District, o pang-6 na distrito. Kaya ang lungsod ng Lipa ay naghahalal ng isang hiwalay na kongresista. Ang ating napuna simulat sa poll, mayroon bang kongresista ngayon? Yan. Sa ika-6 na distrito ng Batangas. Yan, oo. Yun po ang ating tinalakay na minsan sa sa ilang ating naging episode sapagkat sabi ko nga, simula ng ang ating congressman na ini-elect nung nagdaang eleksyon, si dating congressman, dating senador, Ralph Recto, ay
nag-resign sa kanyang posisyon bilang kongresista dahil siya ay na-appoint na secretary ng Department of Finance. Normally, kapag ang isang kongresista ng isang distrito ay nawala sa posisyon, katulad halimbawa, siya ay nag-resign o sumakabilang buhay o kung ano pa man o natanggal sa pwesto dahil siya ay na-appoint. Hindi bukod sa na-appoint, yung halimbawa natanggal dahil sa kaso o napatalsik, katulad halimbawa ng nangyari kay Congressman Tibes. Yun ay mga pagkakataon na nawawala ang isang kongresista sa distrito. Ang solusyon po diyan, katulad din ni Congressman Remulla. Nagkaroon naman doon ng special election. Siya ay maging ma-appoint na Secretary of Justice. Secretary of Justice. Ang solusyon po diyan, ang ginagawa po diyan, para mapunan yung nababakanting posisyon ay nagkakaroon ng special election doon sa distrito na yon para bumoto sa isang bagong kongresista. Ayun. Pagkatapos po ng pagka-appoint kay Secretary Remulla bilang Secretary of Justice, nag-eleksyon sa distrito nila, sa Cavite. Kaya si Congressman Strike Remulla ang napopo, ang nanalo. Ngayon, nung mawala sa pwesto si Congressman Tibes doon sa Negros, hindi nagkaroon ng eleksyon. Noong mamatay ang isang kongresista sa Palawan, hindi nagkaroon ng eleksyon. Noong mag-resign si dating Congressman Ralph Recto at maging Secretary ng Department of Finance, hindi rin nagkaroon ng eleksyon sa distritong ito. Sa halip, ang ginawa po yan ay nagtalaga ng caretaker. Yun. So, ang caretaker po sa tatlong distritong aking binanggit, sa Negros, sa Palawan, at sa Lipa, ay ang ating Speaker of the House, Speaker Martin Romualdez, na sa kabila ng sobrang dami niyang gawain bilang Speaker of the House at Congressman ng kanyang distrito sa Leyte, ay hindi niya binitawhan ang tatlo pang distritong ito. Kinanyan niya, pero hindi naman totoong naramdaman ng mga constituents kasi hindi nila alam. Hindi ito lubusang nalaman ng mga constituents na meron palang caretaker. Ang alam nila, si Senator o si Secretary Ralph Recto pa rin ang congressman ng Lipa. Hindi nila alam na hindi na dahil siya nga ay na-assign o na-appoint bilang Secretary of Finance. So, yun po yung naging senaryo. At ngayon nga, ay sabi naman ay dahil malapit na din naman ang eleksyon at sa ilang buwan na lamang mag-e-eleksyon na naman, kaya po tayo ay nahaharap muli sa ating pagdidesisyon. At dito sa lungsod ng Lipa, sa ika-6 na distrito ng Batangas, tayo ay mayroong 3 kandidato. Actually, sila ay 4. 4. Oo, 4. May humabol nga palang isa. May 4 na naghain ng kanilang certificate of candidacy. At sila naman ay hindi pa po, ayan, malinaw po, ang ating sinasabi, naghain ng certificate of candidacy. Pero sa mata ng batas, sila po ay hindi pa mga kandidato. Dahil naisubmit pa lang yung kanilang certificate of candidacy. Wala pa po itong finality kasi hindi pa ito inire-report sa publiko ng COMELEC na ito ang mga official candidates. At sila po ay ganap na magiging kandidato kapag nagsimula na ang kampanyahan at sa bahagi po ng mga lokal na opisyal at ng mga kongresista ay ito ay magsisimula sa March 28, 2025. Sino-sino ang 4 na naghain ng certificate of candidacy? Atin po ilalahat dahil sa ngalan ng fairness and equality o non-partiality ng ating programa, ating ihahayag kung sino itong mga ito. Ang unang naghain ng kanyang certificate of candidacy ay ang isang bata, baguhan at wala pang karanasan sa politika. Si Ryan Christian Santos Recto, anak ni Secretary Recto at dating Congresswoman
Vilma Santos Recto sa ilalim ng Nacionalista Party. Pangalawang naghain ng kanyang Certificate of Candidacy si Attorney Mario Panganiban, dating tumatakbong konsihal ng lungsod ng Lipa sa ilalim ng PROMDI. Pangatlo ang ating katabi ngayong gabi. Wala dili iba, Bernadette Palomares Sabili sa ilalim ng Partido ng Masang Lipeño. At pang-apat ay si Rodel Lacorte na isang independent candidate, aspirant. Yan po ang apat na naghain ng kanilang Certificate of Candidacy para sa pagkakongresista ng lungsod ng Lipa. Ngayon, pagkakataon natin, kilalanin. Bagaman kilala na, atin pang, ano pang gusto nyo? Parang gusto nyo ng umurong? Atin ngayong lubos na ipakikilala. Sa pamagitan po ng programang ito po ang gagawin namin sa lahat ng mga gustong mapasalang sa programa. Yung sabi nga mahinusuhan ng ating mga kababayan. Kung sino itong mga nagsipag-file ng Certificate of Candidacy, sino ba? Si Bernadette Palomares Sabili. Tayo ba hayaan natin siya magpakilala. Okay. Diyos ko, sino ka naman? Ang tinatakbuhan ko ay, of course, Long District of Lipa. Yes. And ay naniniwala po ako na lahat kayo dito, kilala ninyo ako. Di ba? Marami sa inyo alam na ang hangarin ko. Pero sabi ko nga, mas maganda na i-refresh natin sila. Of course, sino ba naman hindi nakakilala sa aking asawa? Napakagaling ng aking asawa, di ba? At ngayon ay chairman and CEO ng Presidential Commission for the Urban Poor. Isang komisyon na mangangalaga sa kapakanan ng mahihirap nating mga taga-lungsod. Ito po isang komisyon na nasa ilalim ng tanggapan ng Pangulo ng Pilipinas. Yes po. And I'm very happy to announce na sa sobrang sipag niya and sa dedication niya and sa passion niya, talagang iisang buwan pa siya doon ay napakarami niyang inihandang programa para sa ating mga kabayan. So, sinong hindi nakakilala kay Maynard Sabili? Yes. Napakagaling ng aking mentor. Pero ako'y naniniwala na hindi dapat mentor ko lang ang magaling. Yes. Dapat ako din. At sa likod nga ng isang mahusay, magaling at kinikilalang leader ng ating ng serbisyo publiko na Maynard Asa Sabili ay meron siyang isang may bahay. Nakatuwang sa kanyang naging paglilingkod bilang punong lungsod ng Lipa at bilang sa iba pang mga larangan katulad sa naging undersecretary ng DSUD. At ngayon nga ay sa komisyon ng Paralitang Tagalungsod. May isang babae na katuwang, hindi lang basta isang may bahay, naging katuwang sa serbisyo publiko. Ma'am, bukod sa iyong pagiging kasangga, tagataguyod at sabi nga ay maaaring siya ang nakakaalam ng lahat ng gampani ng isang mayor nung panahon ng pagiging mayor ni Mayor Maynard. Nung siya ay maging yusek, ganun din. Hindi lang naman ikaw yung nasa sa likod. Higit sa lahat, ikaw ay yung humarap at kumbaga nakamata at nakikita ang lahat ng gampanin at pagtugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Ngayon, sa inyong pagpasok sa larangan ng politika, bilang kayo na mismo, hindi bilang isang katuwang, kayo mismo, ano yung inyong kahandaan na sabi nyo nga ay kayo naman hindi bumitaw sa serbisyo publiko? Siyempre ako naman ay handang-handa bilang isang babae na, di ba, nalantad ka ng napakaraming panahon sa pangangailangan ng ating mga Tested by kababayan. times. Yes, at nakita mo ang pangangailangan na hindi natutugunan, nakita mo ang pagmamahal na hindi na ibibigay. Hindi ba? So ay, bagamat sabi nga ni Gods ay parang surprise, di ba, ready ako lagi. Hindi ako nawawala. Pagkatapos ng mayor si Maynard, ako ay may foundation na I did try my best to empower women. Hindi ba? I did try my best
na magkaroon ng mga programa na hindi pinondohan ng ating pamahalang panglungsod. At ako'y naniniwala na marami ang natulungan ng aking foundation. At pagkatapos nga ng masalimuot na mga kaganapan after his term, masalimuot na akala ng iba ay nadala na kami. Bakit mo kakadadala? For as long as you know in your heart that the people need you. Yes. That the people believe in you. Wala kang kadadalaan. So sabi ko nga, hindi naman kami nawala. Hindi kami nawala. And for the last 2 years, ako po ay naging tagapamanihala ng isang extension office ng isang mataas na tanggapan na baka hindi ko dapat ditong sabihin, pero alam na naman po ng buong rehiyon. And that is where and when naramdaman ko lalo ang pangangailangan ng ating mga kababayan, hindi lang ng Lipa, kundi ng ating bansa, ng mga leader na hindi lang matalino. Dapat matalino ka, but mas mahalaga na may puso ka at may passion ka sa paglilingkod sa ating mga kababayan. I was there for the last 2 years and selflessly, ako ay nag-offer ng aking sarili, hindi lang sa mga taga-Lipa, kundi sa buo, sa lahat ng mga lumalapit sa ating rehiyon. At it was, di ba, a sacrifice dahil wala naman akong sweldo doon, ako ang, di ba, kumbaga, ang dami kong partisipasyon para may parating ang programa ng gobyerno sa ating mga kababayan. And I felt na fulfilled ako. Pero sabi ko nga, parang may kulang pa. Yes. Binabanggit-banggit po niya na sinasabi na may mga nagko-comment na hindi ba kayo nadadala sa inyong paglilingkod? Bakit ka madadala? Kasi po ang sinasabi nila, baka ang sinasalamin lang sa kanya ay yung kanyang unang mga pag-try, sabi nga. Kasi sinubukan nilang pasukin ang politika sa pamagitan ng dati ng paghahain ng kanyang sarili bilang pagtakbo sa pagkakongresista ng lungsod ng Lipa at pagka-mayor ng lungsod ng Lipa. Pero ang sa likod ng hindi sila pinili ng mga panahong iyon, ay yun nga, hindi niya sinasabi niya ngayon na hindi naman dapat kadalaan. Sino ang hindi pumili sa amin? Actually, masasabi naman natin na hindi pinili eh. Hindi lang umayon yung desisyon. Yeah. Parang ganun. Actually, umayon pa rin eh. Hindi lang tama yung desisyon. Parang ganun yung kung ramdam ko na hindi kami pinili, hindi ako papailan lang uli sa laman ng ito. Kumbaga nga, hindi sila yung naproklama. At nag-aalam na natin yun. Kung ano man, basta, iba kasi yung tumakbo ka, hindi ka naupo, na hindi dahil sa hindi ka pinili. Alam mo sa sarili mo. Alam ko sa sarili ko, and I feel it up to now. Hindi ba? Ngayon na wala akong balak tumakbo, ang sabili, umami naman tayo, binabantayan naman ng masang lipenyo. Ano ba? Ang mga sabili, wala ba? So, hindi yun ang dating ng mga taong hindi pinipili. Yes, Kung inaantay ka, ibig sabihin, naantay ka dahil pinipili ka nila. And hopefully this time, sana lumabas naman ang katotohanan ang napili ay talagang napili. At patuloy naman ang tao sa pagsasabi o sa pag-ano sa inyo, paglapit sa inyo na kayo mismo ay bumalik sa politika at ipagpatuloy ang serbisyo publiko na hindi nyo naman kailanman tinalikuran. Yes. Yun ang kumbaga ay wala. Kanina napaba kasi Hindi, kasi nga, hindi naman po kami nawala kahit nawala sa posisyon. Hindi nawala yung sasabihin ko. Hindi nawala kami sa paglilingkod. Yes, In our own way, hindi kami nawala. Ngayon lang po ang aking asawa, syempre may posisyon siya, so hindi siya kasali. Parang ako po yung nagbabalik. Dahil gusto kong subukan na kung sakaling ako'y mapagbibigyan, ay matugunan ko yung nakikita kong mga pangangailangan na hindi na-address. Yes. At I will try my best na maging instrument of change. Gusto kong maging bahagi ng isang pagbabago dahil nahihirapan ng ating mga kababayan. I'm not saying na napakagaling ko, but I want to be part of change. Yes. At ang hindi pa nawawala at hindi kailanman nawawala ay yung commitment na manatiling naglilingkod sa anumang kapamaraanan at iba pang mga kapasidad. Pero higit na mas makapaglilingkod, sabi nga nila, kapag ikaw ay may posisyon at ikaw yung nandoon sa, kumbaga, kasi pag ikaw nasa pribadong sektor, yung pagtulong mo
ay parang Limitado. limitado. Bukod sa limitado, hindi mo siya matatanong bakit hanggang doon lang halimbawa ang iyong paglilingkod. Kasi pribado siya. Pero kung ikaw ay pumasok sa isang halal na posisyon, ang tao ay may karapatang magtanong. Ang tao ay may karapatang sukatin ka kung gaano kagaling tumugon sa iyong gumanap sa tungkuling iyong hindi naman isinaksak sa iyo, kundi iyong hiningi na ikaw ay mapapunta sa isang posisyon, di ba? Yes. Kasi yung, sabi nga, hindi tayo dapat manatiling kampante at satisfied sa mga nagbigay ng ganito, ganyan. Kasi yun ay incidental. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay may mga ayuda. Ang ayuda ay parang produkto ng nagdaang pandemya. Iyon. Pagkatapos nung pandemya, maraming ayuda, iba't ibang klase ng ayuda. Pagkatapos ng panahon ng pandemya, nabuo ang iba't ibang klase ng ayuda. Quote-unquote, meron diyang under ng tupad, may AX, merong AKAP, at may... Tapos hanggang ngayon, yung 4-piece. 4-piece, o kung ano-ano pa, iba't ibang pangalan, iba't ibang, sabi nga, itaguri sa mga ayudang ito. Pero higit pa sa ayuda, dapat merong kaprograma na tatalab, hindi yung dole out na ibibigay mo sa tao, sabi nga po sa Biblia, huwag mong hayaan na ang tao ay bigyan lamang ng isda. Turuan mo siyang mangisda. Kaya ang pagpasok sa politika, ang pagtanggap ng isang posisyon, ay hindi lamang ka magpapatuloy ng isang programang naririyan na. Dapat ikaw sa sarili mo, may sarili kang programang iaalok at sisimulan para masabi na ang tao ay tinutulungan mong tumayo sa kanyang sarili. Yun po ba? Ano naman yung iyong naihanda? Ano naman po yung programang Siyempre po, sabi ko nga, ako'y na-expose sa napakaraming problema ng ating mga kababayan. Napakarami naghihirap, napakarami ng kulang ng serbisyong medikal, di ba? Napakaraming hindi makapag-aral. So, hindi naman ako pwedeng magaling-galingan na pagpasok ko, lahat kayo mag-aaral. Siyempre, should I win? Diba? Siyempre, aralin mo, bakit naghihirap ang tao, ano bang problema sa batas na to? And from there, aralin mo and gawan mo ng paraan na maiayon sa pangangailangan ng tao. Yes. Diba? Should I get there? Pag-aaralan ko, ano ba yung nakikita kong kailangan ng tao? Bakit hindi nasa-serve ng ating pamahalaan? Ano ba ang problema? At yun ang aking tututukan. Ang ayusin ng mga programa na hindi po tumutugma sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Because definitely, the reason why may problema ang ating mga kababayan is walang ngipin ang karamihan nating batas. May mga batas tayo na ginawa pero hindi ini-implement. May mga batas tayo na ang ganda pero kumbaga wala siyang ngipin para So, should I get there? Pag-aaralan ko ano ba ang problema and yun ang tututukan ko ang baguhin para iangkop ang batas sa pangailangan ng ating mga mahihirap na mga kababayan. Yes. At syempre pa, dapat meron bukod doon sa mga pag-amyenda ng batas at mag-create din. Yes, mag-create ka ng mga batas na hindi magpapagandang babae sa'yo para for your re-election. Hindi ba? I am a risk taker. Should I feel na may kailangan akong gawin na hindi magiging masyadong popular? Needless to say, sabi nga the mere fact na kayo naririto at kayo ay nagkain ng inyong certificate of candidacy, anuman ang pinagdaanan ay isang pag-take ng risk. Yeah. And this is a big risk, I should say. Hindi ko naman pwedeng sabihin na hindi rin ako kinakabahan. Hello. Ito yung makikita rin po natin na surprise na may nakaprograma. Hindi yung gaya nung una nating narinig na kapag sila yung nahalal, kukuha ng crash course at doon mag-aaral. Hindi ma-eskwelahan. Ang posisyon natin, hindi lang sa Congress, kahit sa konsihal. Hindi pwede mag-konsihal ka, tapos doon ka mag-aaral. Alamin mo muna. Anong magagawa
nagagawa mo para sa inyong mga constituents, and that is why this system is rotten. Yes. Because people they get elected nang hindi nila alam kung anong dapat nilang gawin at wala sa puso nila. Hindi ba, let us be selfless. Dapat ang leader selfless and hindi ka takot. Di ba, to take the risk para tumulong Pero sa bago ating mga tayo kababayan. lumayo, ngayon ay kita naman natin ang nangyayari sa Kongreso. Kita naman natin ang nangyayari sa Kongreso. Kabibitaw ko lamang, hindi pa sila tapos, aabutin daw sila ng alas 12. Sino? Yung nangyayari sa Kongreso ngayon. Bakit daw? May kaugnayan naman ito dun sa drug war nung nakaraang Oo, administrasyon. hearing po hearing. Talagang walang katapusang hearing. Sabi nga, meron ba na mga maaayos na batas na naipasa pagkatapos ng mga hearing na ito? Parang, kasi lalo na, yan ay nagiging trend. Pag malapit ng eleksyon, ay ang daming mga hearings na makikita mo naman na ang tinatakbo ng hearing, parang nalayo na sa mismong issue at yung mismong mga, sabi nga, yung mga naroroon ay nagiging para mga actors. At saka, di ba ngayon, naka-recess sila? Yes. Pero bakit, nung mga nagdaang panahon, kapag nagkakaroon ng recess ang Kongreso at ang Senado, hindi sila pumapasok. Pero ngayon, dahil ang mga tao nakatutok sa YouTube, nakatutok sa balita, at sila yung gustong pag-usapan. Maraming nakatutok na camera sa kanila. At libre ang kanilang pangangampanya. Ganun lang yun. Yun ang isa sa nangyayari. Tapos, kumbaga, yung mga iba naman na alam naman nila na wala sa laye, yung kanilang gustong pag-usapan, makaimik lamang. Balikan natin. Pero dahil, sabi nyo nga, ang inyo namang aaralin, ano yung swak na programa na o kaya ay panukalang batas na mag-a-address sa pangangailangan. Ma'am, ano yung mga sektor na sa tingin nyo ay kinakailangang higit na tutukan dito sa lungsod ng Lipa? Marami kasing problema dito eh. Di ba? So, hindi ka pwedeng mag-single out ng sektor. Ibig sabihin yung higit na dapat unahin. Halimbawa. Siyempre, lagi namang na dapat yung sektor ng mga mahihirap nating mga kababayan. Hindi ba? Kabataan, mga senior citizen, hindi ba? Mga single parents, pabahay. And sabi ko, si Mayor, ngayon inaayos na lahat yung pabahay. Hindi ba? Parang nakakatuwa din lang. Kaya nga sabi ko ay, should I get there? Titingnan ko, bakit itong mga sektor na to? Bakit anong mali? And from there, pag-aaralan mo kung paano ka magiging instrumento na maayos yun at sumuwak at gumawa ka ng sarili mong panukala na magbibigay naman ng batas para sa mga hindi pa nabibigyan ng proteksyon sa ating lipunan. Yes, oo. At katulad sa ibang lugar, siyempre, iba't ibang lugar, iba't iba ang needs. Yes. Kaya nga ang lungsod ng Lipa, bukod sa siya ay malaki na ang populasyon, at higit, kumbaga, kasi ang nangyayari kapag hindi mo inihiwalay ang lungsod ng Lipa sa 4th District ng Batangas, ay may pagkakataon na pag ikaw ay panalo sa Lipa, pero talo ka sa ibang bayan, ikaw yung magiging congressman. Parang ganon. Madi-defeat naman yung balancing ng hindi lang naman taga-lungsod ng Lipa ang isang distrito. Meron pang natitira. Bayan ng San Jose, Padre Garcia, Ibaan, Rosario, San Juan, at Taisan. Sa ngayon, nahiwalay na yan, particularly kung ano yung needs ng lungsod ng Lipa. Yun ang dapat i-address. Yes. At yun ang inyong pinaghandaan. But we have to remember that a congressman may be representing his or her district, but whatever na gawin niya would affect the whole country. Yes. Diba? Ang batas ay hindi ako pwede magsabi na ay ang Lipa ay ito. Hindi yan lang para sa Kalipa. So, kung ikaw ay babalansihin mo rin. Yes. Para diba? Lamang nangyayari, ina-address mo yung needs ng iyong distrito, pero yan ay nagre-reflect dapat sa kung ano din ang needs ng iba pang mga distrito. Yes, hindi ba? Kasi hindi
ka lang naman, hindi naman magiging maunlad ng Pilipinas kung lipa lang. Dapat ay ma-address ang problema ng buong bansa dahil maraming naghihirap. Hindi lang dito maraming naghihirap. At ikaw ay magiging isang, sabi nga, ay successful at na kongresista kapag yung iyong mga gampanin, yung iyong mga ginawa bilang isang kongresista ay alam mong nag-contribute hindi lamang sa iyong distrito, kundi sa iba pang mga kabuuan ng ating bansa. Yes, at napakadali, definitely. Kung tutusin, napakadali na kapag kayo po yung mapaupo dahil lang nasa likod po ninyo ay isang abogado at isang master of laws. Siyempre, sabi ko nga, siyempre laws. naman, pinagmamalaki ko ang aking asawa. Siguro naman hindi nakakaalam. Pero I also have to be equipped. Iba po yung pag-uwi namin ng bahay, nagdidiskusyon kami. At hindi ako sinusubukan bukas, ito sasabihin mo doon. Dapat may sarili kang armas. Kung makikipaglaban ka, may sarili kang armas. At swerte ka, meron kang magaling sa likod mo who would give you advices. Diba? Para mas maging maliwanag. Hindi mo pwedeng sabihin kung hindi ko kailangan yan. Ang advisor. Di ba kailangan natin? Perfecto na ako. Yes, alam mo na of lahat. course na. Pero hindi ka pwede na wala kang sariling armas mo. Dapat meron ka din. So, pinagmamalaki ko ang asawa ko, pero siya ay nasa likod ko lang. Wala At siya, hindi niya ako... dahil ang main concern ng isang kongresista ay ang gumawa ng batas, ay natural, pag ikaw ay may isang advisor na mapapagsanggunian na ay tama ba itong aking ipopropose? Tama. Kasi baka ang aking proposal ay selective o hindi mag-a-address o hindi nakafocus sa general welfare o sa kapakinabangan ng sangkalahatan, ay dapat ay may isang guni sa isang nakakaalam mas magaling sa batas. Yes. Diba? Dahil, syempre, katulad ng aking mga advisors, hindi lang sila magaling sa batas, pero dapat ay may ka-compliment. Diba? Magaling ka sa batas, magaling ka, matalino ka, pero yung puso mo at yung adhikain mo ay kapartner nung talino mo. At ang advisor nyo, at ang kanyang advisor ay hindi man isang abogado, ay isang doktorado ng batas. Yes. Hinasa na siya ng kanyang profesyon, kung ano man pinagpakadalubhasa niya, at lalong hinasa siya ng kanyang experience bilang isang ama o alkalde ng lungsod ng Lipa. Nakita niyang lahat, at nakita naman natin lahat kung paano niya minahal ang ating mga kababayan, kung paano the reason why kami ay sumabak sa sandamakbak na napakahirap, napakamatinik na landas is because sa kanyang pagmamahal sa ating mga kababayan. Sabi nga natin, ang daan papunta sa tagumpay ay malubak. It is thorny, matinik yan. Pero pag nalagpasan mo yan, dun mo makikita na worth lahat ang sakripisyo at pag-aantay mo para may sakatuparan mo ang ating pangarap para sa ating mga kababayan. Samantala atin muna pong babatiin ang ating mga sumusubaybay sa ating live. Ngayon, si Ma'am Lorna Olea, nanonood siya from Bai, Laguna. Si Ma'am, sino ba to? Si Bea Bautista, Aris Estolano, Vanji Palomar, Merly Perez, Madel Reyes Sanoy. Napabasa mo ba dyan? Bakit hindi mo ako sinasamahan sa pagbabasa? Si Gemma Mantuano from Dubai. Imported. Si Marlon Luistro, si Tita Baby De Castro. Ayan, si Baby De Castro. Remy Ladisla. Okay. At si Aris Estolano. Yan po yung mga bumabati, although hindi lahat bumabati. Ang iba ay nanonood lang. Wala bang basher dyan? Hindi. Wala naman. Wala ba? Nung kayo po ay magdesisyon na kayo ay tatakbo, nagpunta kayo sa COMELEC nang wala namang kayong sinabihan ng mga taga-suporta ninyo. Ano yung reaction nila nang malaman na nagdesisyon kayong tatakbo? Ako'y natuwa dahil overwhelming ang reaction nila. Salamat naman. Salamat naman at si Mayora ay tatakbo because gusto nila ng mapamimilian. Gusto nila, nothing against anyone. Kami apat, magagaling. Kami pare-parehong magagaling. Kaya, nini-deserve naman ng mga in your own respect. Yeah. Of course, I respect my
mga magiging katunggali. And dapat naman may respetuhan tayo. If we are to serve the people, hindi dapat natin ito personalin. Hindi ba? Let us submit ourselves to the people and let them decide. Ang mga Lipenyo ay matatalino yan. They know who to vote for. They know, di ba, ang pwedeng lapitan ang nagmamahal sa kanila. So, sana'y huwag tayo masyadong mainit sa labanang ito. Chill lang tayo. Walang personalan. Walang siraan. Although, ako hindi takot sa siraan. Ano ka naman totoong isisira mo sa akin? Alam mo, Gats, isa sa, hindi ko alam kung napansin ito ng iba pa nating mga kasamahang media men na tumutok sa COMELEC at the time ng nagpa-file. At ito po ay hindi karaniwang nakikita at karaniwang ginagawa ng isang naghahain ng Certificate of Candidacy. Nang dumating po si Mayora sa COMELEC, naroroon na ang ating kaibigang Rodel Lacorte na magfa-file ng Certificate of Candidacy, pero dahil may problema sa kanyang papel, yung papel lang naman, yung sukat nung print. Nung papel na pinagprintan. Yun ang parang nakashrink siya. Medyo maliit. Ay kinakailangan ito'y tumama doon sa hinihinging size ng Alam mo yung 2 beses ang nakita ko, hindi ko alam kung may patatlo, na nilapitan ng Mayora, ni ating bisita ngayon, ang kaibigang Rodel. Sila'y parehong nagbatian sa kanilang, na sila'y parehong naghahain, friendly, na ito'y hindi karaniwang nangyayari. Na kayo na magiging magkalaban sa isang posisyon, magkakasabay kayo ng pagpa-file, at wala. Friendly, ito'y, ang ating pinapasok ay open para kahit kanino. Yun ang magandang makita na hindi doon pa lamang kayo mag-iirapan. Magigirian na. And, Jonah, that was sincere. Di ba? Wishing him luck was sincere. Hindi ito put on. Di ba? The first time na lumapit ako sa kanya to wish him good luck, and the second time to ask him, anong problema? May problema ba? Bakit? Kasi nauna siya, bakit parang... Una siya dumating. Dumating siya. And that was sincere. Hindi ko yung ginawa na iniisip ko na ay mapupuna. Hindi po. Ginawa ko yun because I felt that. Ginawa ko yun dahil yun ang dapat. Dahil pansin ko naman, hindi ka naman naglilinga eh. I was hoping and I am praying na sana kaming 4 ay maglaban ng ganon. Huwag tayong magsiraan. Hindi ba? Ipresenta natin ang ating sarili. I may not be the best candidate. Pangit ko namang sabihin na pero hindi naman siguro ako tatakbo if I feel na hindi naman ako dapat. Siyempre, the 4 of us feel the same way. Na kami ay deserved na botohan. So, huwag na nating siraan ang ating mga kalaban. Siyempre, pag sinaraan mo ako, babatuhin din kita. Wala, batuhan na tayong batuhan. May ipit yung mga botante natin sa gitna. Hindi ang mapapalahad, ay plataforma. Paano natin may paparamdam sa taong puso natin? Paano natin pararamdam sa ating mga botante ang hangarin natin? Kung ang agenda natin during campaign ay pula-pulan ng kasinungalingan ng ating mga kalaban. At hilahing pababa. Ang akin na lang, hindi naman siguro binabato yung puno na walang bunga. Yeah. Hindi ba? Siguro, kasi after the filing, ang dami ko ng bashing eh. Di ba? Sabi nila, ako'y mag-TikTok na lang. Di nag-TikTok ako, nakapost na ako. Kasi masunurin ako. Hindi ba? So, I am praying na sana maging mapayapa, friendly, at tanggapin natin kung ano man ang magiging. Di ba yun naman, pagka ikaw ay nanalo sa paraang malinis, sa paraan na dapat, you can proudly tell yourself that the people believe in me, na hindi ko dapat biguin ang mga taong nagtitiwala sa akin dahil nagtiwala sila sa akin dahil sa aking kakayanan at sa pinaramdam kong hangarin ko sa kanila. Pero kung tayo naman magsisiraan dito, ano bang talagang gusto natin? If you want to serve the people, huwag tayong masyadong mainit sa laban. Yan po ang lagi kong sinasabi din sa aking programa at saka sa aking mga nakakausap. Ang bawat kandidato ay may kanyang set of supporters. May mga taga-sunod, may mga taga-suporta, may taga-pagtaguyod, at meron ding taga-sira. Ayun yung iba. Yung iba. Wala. Pero hindi ko naman sinabi yung iba. Pero yung pagpupush mo sa iyong
sa iyong sinusuportahan, Yeah. ito'y panawagan natin sa ating mga kababayan. Kung tayo ay isang taga-suporta o supporter ng isang tumatakbo sa anumang posisyon, ipahayag natin, ipakilala natin ang ating sinusuportahan sa isang pamamaraang maayos at marangal. Yes. Kung ano yung kagalingan ng ating sinusuportahan, yun ang ating ipakilala. Yun ang ating pero huwag nating sabihin na, huwag nating maging gawi na habang ipinakikilala natin yung ating sinusuportahan ay ating alang hatakin at kulapulan ng kung ano-anong kasinungalingan yung ating mga katunggali. Maaaring sila may kahinaan. Maaaring ang isang kalaban ay alam mo may kahinaan kumpara sa iyong sinusuportahan. Yan naman ihayag natin. Alam naman natin ang mga backgrounds ng bawat isa. Pero huwag tayong lumikha o mag-isip ng mga bagay na hindi naman totoo. Gagawa tayo ng mga Definitely. issue. Gagawa ng mga issue, ikukulapol sa isang kandidato para lamang. Ang masama, kung hindi naman totoo, Yun, diba? Minsan, alam mo, kung hindi ka righteous, at dahil labanan ito, these are political realities na yung mga ginawa mong kamalasaduhan ay mapapag-usapan during the campaign. And wala tayong magagawa, ginawa mo Pero yung kulapulang ka naman, nang obviously ay para lang sirain, kahit alam mo hindi totoo, that is a totally different story. Sa labanang ito, alam mo social media, napakalakas ng social media Di ba? Ang dami dyan ng tingnan mo, ang trolls, napakadami tsak dyan. Hindi ba? Meron dyan, magpapasurvey sila, kanilang survey, gagana ang trolls, lahat silang bobotohan. Pero sa tingin ko naman, sa panahong ito ay kahit bata, marunong nang nasa social media na. And tingin ko na may alam na nila. So sana pairali natin, hindi yung mga maaring makikita lang natin sa social media. Gamitin natin yung sarili nating pagsusuri, sarili at personal nating pagsusuri sa ating mga naglahangad na kung anumang posisyon from the national to councilors sa 2025 election. Gamitin natin ang mainam ang ating pagsusuri because after all, lagi kong sinasabi, ang eleksyon sa 2025 sa unang tingin ay para sa mga kandidato. Pero sa totoo lang, ito'y para sa ating mga mamamayan. Wala tayong karapatang magreklamo sa hindi tamang sistema kung tayo naman mismo ang nagluklok ng mga hindi tamang tao na dahilan kung bakit hindi tama ang sistema. Yan po ang sinasabi na ang eleksyon, gaano man kadali o gaano man katagal ang iyong inilaan na oras doon sa presinto para bumoto ka. Yan ay hindi nangangahulugan ng desisyong para lang sa araw na yon. Desisyon ito para sa susunod na 3 taon, lalo na sa lokal na posisyon. Kasi ang iyong desisyon, sa desisyon mong iyan, ikaw ay nag-iisang boboto, pero hindi magkakaroon ng mayoriya kung hindi pagsasama-samahin ang boto ng bawat isa. Doon po sa ating paghahalal ng ating mga pinipiling mga kandidato o tumatakbo sa iba't ibang posisyon, lagi nating iisipin, ang boto kong ito ay para sa aking sarili, para sa aking pamilya, para sa aking komunidad, at para sa aking bansa. Na ito ay aking dadalahin hanggang sa makalipas uli ang susunod na 3 taon. Pananagutan yan. Oo. Pananagutan yan. Kasi maririnig mo, nirereklamo mo, ikaw bumoto dyan Hindi ko naman makita nung ako'y nangailangan, hindi ko makita. Pinuntahan ko, hindi wala doon. Sino ba ang bumoto? Kayo. Kaya sabi ko, gamitin with no specific position. Generally, I am telling everyone, gamitin natin ng tama ang ating kapangyarihan. Dahil pagkatapos ng labanan, kayo yung mga ngailangan. Maghahanap ng tulong, maghahanap ng katuparan ng mga narinig na pangako during the campaign. Gamitin ninyo ng katalinuhan ninyo. This is not about money given to you by the candidates during the campaign. Alisin na natin yung, aring nagbigay na, ibinigyan ka nga kasi kailangan ng boto mo, pagkatapos naman, pahirapan na. So it's not about money, it's not about popularity, it is about intention, it is about passion, it is about the desire of the candidate, di ba? Na alisin o subukang ayusin ang buhay ng mamamayang Pilipino. Okay. Ikaw, sabi ka. Ako naman,
dyan na mismo, bumoboto ka na. Dito sa pagka-congressman, di ba, 4 lamang naman ito. Kumbaga, ang gawin mo na lang sa pagpili, doon sa unang halimbawang pangalan, ano bang pwedeng magawa nito? Ito isa, ano bang pwedeng magawa nito sa buhay ko? Ito naman. Saka ka pumili. Huwag yung ano yung unang pumasok sa isip mo. Tama. Yes. O kung anong sinabi ng kapitbahay mo, kung anong sinabi nung mga nakapaligid sa iyo, magkaroon ka ng sarili mong pagkilatis sa mga ano, yan ba'y nakikita mo, yan ba'y nalalapitan mo, yan ba'y, kung nakaupo na, yan ay ginawa ang pangako, kung di pa nakaupo, ano ba ang nagawa niyan, anong magagawa niyan, ganun po ang pag-aanalisa o tamang pagpili ng mga manunungkulan sa ating bansa. So ayan po, narinig po natin ang mga, sabi nga ay mga saloobin, opinyon ng ating guest ngayong gabi sa parating na halalan, yung kanyang kahandaan, yung kanyang naging konsiderasyon sa kanyang paghahain ng Certificate of Candidacy. Ano ang kanyang mga konsiderasyon? Ito ay hindi dahil gusto lang niyang bumalik, kundi gusto niyang, sabi nga ay mas lumawak ang kanyang mga napapaglingkuran dahil hindi naman po tumayo, hindi naman tumalikod. Nagpatuloy kahit sa pribadong pamamaraan ay siya ay patuloy na naglingkod sa ating mga kababayan. So, yan po, nakilala ninyo, hindi ito ang una, hindi ito ang huli. Ito ay una ng ating pakikipagpanayam sa kanya. Marami pa tayong pwedeng i-follow up sa mga susunod na pagkakataon. At ganun din naman po, asahan niyo po na sa pamamagitan ng programang ito, marami pa tayong mga makakapanayam na mga lumalahok sa eleksyong ito sa iba't ibang posisyon. Bukod sa gobernador, tayo po ay merong 4 na kandidato sa pagka-gobernador. Yes. At 3 sa pagka-vice governor. At tayo naman ay meron ding mga kandidato sa pagkabukal. Sa lungsod ng Lipa ay meron na pong nanalo sapagkat wala pong kalaban ang 2 naghain ng Certificate of Candidacy sa pagkabukal ng lungsod ng Lipa. Sina incumbent board member Aris Emmanuel Bibong Mendoza at ang isang kagawad ng lungsod ng Lipa tatakbo sa pagkabukal, Junjun Gosos. So, makikita nyo po dito sa kaganapang ito, alam mo, Mayora, at sabi ko nga, sa bawat eleksyon, may iba't ibang development. May iba't ibang mukha ng pagsasama-sama, paghihiwa-hiwalay, at pagbabati. Meron ganun iba't iba. Dating magkakaaway, ngayon magkakasama sa partido, at dating mga magkakasama sa partido, nagkakapuntaan sa magkakaibang bakod. Sa nakalipas, ito po ay bilang aming naging pagtutok o naging aming obserbasyon sa naging pagpa-file ng Certificate of Candidacy. Simula noong October 1 hanggang October 8. Meron po tayo mga tinatawag na mga partido kung saan ang isang tumatakbo ay maaaring siya ay bahagi ng isang partido o kaya isang alyansa o kaya naman ay siya tumatakbong independent. Alam niyo po, sa Batangas may tinatawag na Juan Batangas. Ito po ay yung parang alyansa ng iba't ibang mga politiko, iba't ibang actors. Pag sinabi kong actors, hindi artista, ibig sabihin mga gumaganap, mga partisipante sa alyansang ito na nabibilang sa iba't ibang partido politikal. Ayoko pong sabihin na ito ay isang political alliance sapagkat ang pagkaintindi ko, pagka-political alliance, iba't ibang partido nagsasama-sama para bumuo ng isang slate. Pero sa naging kaganapan po, yung mga nakasama sa Juan Batangas galing sa iba't ibang partido, pero yung may mga posisyon na kalaban, galing din sa kasamahang partido. Umpisahan po natin ang pag-dissect. Ayan ka na naman. Ida-dissect po natin kasi ida-dissect natin yung mga iba't ibang partido. Sa ilalim ng
Sa pagka-gobernador, ang 4 pong tumatakbo ay ang dati ng kongresista ng lungsod ng Lipa, dati ding gobernador, Vilma Santos Recto, under ng Nationalista Party. Ang isa pa pong naghain ng kanyang Certificate of Candidacy ay ang dating mayor ng Bayan ng Padre Garcia, dating kongresista ng One Care Party List, Michael Angelo Capuloy Rivera o Mike Rivera, under ng Liberal Party. Ang pangatlo po ay ang Vice Mayor ng Bayan ng Mataas na Kahoy, J. Manalo Ilagan. Pang-apat, under ng PROMD. At ang pang-apat ay ang kandidato ng Partido Federal ng Pilipinas, Walter De Castro Osaita ng Bayan ng San Jose. So, pero sila, ito pong 4 na ito, magkakaibang partido. Pero sa panahon ng pagkakapag-file ng Certificate of Candidacy, ito po ay isang paglilinaw. Si Walter Osaita, ipinakilalang kandidato ng Partido Federal ng Pilipinas. Pagdating po sa COMELEC, siya ay independent. Bakit nangyari ito? Sapagkat sa oras na siya mag-file ng Certificate of Candidacy, wala siyang dalang Certificate of Nomination and Acceptance, yung CONA na tinatawag. Ang pagkakasabi po sa akin nung aking mga nakausap ay dahil parang nagkaroon ng kaguluhan, di ba kaguluhan, parang confusion kung sino ba talaga ang mag-i-issue ng Certificate of Candidacy. Sapagkat yun pong para sa mga mabababa posisyon, magka mayor, konsihal, ang magbibigay ng CONA ay si Walter Osaita bilang siya yung provincial chairman. Pero ang dapat daw doon sa pagbibigay ng CONA para naman sa congressman at governor at vice governor, dapat daw ay regional chairman. Pero ang nangyari, parang nung huling mga minuto o ilang oras ay ang sabi, dapat daw manggaling sa national. So, dahil sa confusion na ito, kung sino ang magbibigay, dumating na yung kaorasan, walang dumating na CONA. Dumating na yung kaorasan na dapat mag-file, walang CONA dumating, pero ang kanila lang pong sinisigurado, wala namang ibang individual na tumakbo na nabigyan ng CONA para labanan sila. So, yun, parang sila pa rin yung dala ng partido, pero sa mata ng COMELEC, sila ay independent. So, yun po. At sa pagka-vice governor naman, 3 ang maglalaban-laban. Ang ating incumbent governor, Ermelag Dumandana sa ilalim ng PDP Laban. Ang sumunod na nag-file, Luis Philip Manzano ng Nationalista Party. At ang pangatlo ay si Mayor Ryan Dolor ng Bayan ng Bawan, independent candidate. So, iyan po yung doon sa 2 pinakamataas na posisyon. Ang nakakatuwa po nito, kaya sinasabi ko kanina, sa aking pagkaintindi, yung One Batangas ay hindi isang political alliance, kundi ito'y politicians alliance. Totoo. Bakit? Bakit nangyari po? Sapagkat ang magkakalaban sa iba't ibang posisyon ay nagkahalo na. Conflicting yung mga partido. Opo, tanyo po. Tanyo po. Ang nakalagay po sa ayun, ganun na po. Yun po yung isa. Kasi yung One Batangas, ang mga partisipante dito, mayroong nationalista, mayroong Nationalist People's Coalition o NPC, merong Lakas CMD, at meron ding Partido Federal ng Pilipinas. Pero sa lokal, wala. No? So, itong 3 ang karamihan. Nationalista Party, Nationalist People's Coalition, at saka Lakas. Tingnan nyo po kung paano ito, sabi kong nagbabangga-bangga. Sa pagka-governor,
ang dala ng One Batangas ay at governor at vice governor ay nationalista. Wala naman pong kalaban na Nationalist People's Coalition or Lakas CMD sa dalawang posisyon. Sa pagkakongresista sa 1st District ng Batangas, ang dala ng One Batangas is si incumbent 1st District Representative Eric Buhain under ng Nationalista Party. Although yung magiging kalaban niya ay independent. Si Leandro independent Antonio nga. Limis. Independent. Ito po, sa 2nd District ng Batangas. Ito na ang sinasabi kong banggaan ng mga partidong nasa ilalim ng One Batangas. Dati, ang dala ng One Batangas, nung noon ay Deputy Speaker Raneo Abu ng Nationalista Party. Ngayon, ang dala ng One Batangas ay Lakas CMD. Itong incumbent Congresswoman Jinky Luistro. Siya po sa Lakas CMD. Pero meron ding kandidato ang Nationalista Party, Raneo Abu. So, yung pong dalawang partido na magkasama doon sa One Batangas ay meron kanya-kanyang kandidato. 3rd District, ang kandidato sa congressman ng One Batangas ay under ng NPC, King George Collantes ng lungsod ng Tanawan. Kalaban niya, si incumbent Vice Governor Mark Liviste, although hindi siya under ng partidong nasa sa ilalim ng One Batangas. Pero ang kanyang hashtag, One Batangas. One Batangas. At dati siyang yun. So, hindi natin, hindi natin inililinya sa One Batangas. Ang amin naman po, ibinabahagi namin sa inyo, yung aming mga nakikita, yung kanilang pagpapakilala at obserbasyon namin sa kanila. Dahil yan naman ay recorded din, bukod sa COMELEC, ay nakarating na yan sa National Office kasi naibigay na, at ito ay opisyal na. Opisyal, oo. Sa 4th District ng Batangas, ang dala ng One Batangas ay under ng Nationalista Party, Kaloy Bonilla. Kalaban po niya si incumbent board member ng 4th District, Jonas Patrick Gosos. Independent. May isa pa. Parang may isa pa. Ralph Umali. Ng Lakas CMD. Kita niyo po, Lakas CMD under din ng One Batangas. May One Batangas din. Pero siya po ay merong kandidato sa 3rd District. Sa 4th District sa pagkakongresista. Sa 5th District. Yung Batangas City. Batangas City, under lang ng Nationalista Party. Si incumbent Batangas City Mayor Beverly Di Makuha Marino. Siya po ang tumatakbo under ng One Batangas. Siya po ay miyembro ng Nationalista Party. Makakalaban po niya ay ano yun? Ano yung Makabayan? Ito yun. Sa Partido, Makabayang Koalisyon ng Mamamayan. Ayun, na si Carlito Bisa. Tapos sa 6th District, Lipa City, yan nga po, 4 sila na binabanggit natin na magkakalaban. Under ng One Batangas si Ryan Christian Recto. Pangalawa si Attorney Mario Panganiban ng Promdi. Pangatlo ang Partido Federal. Sino? Si Attorney Partido Federal ba siya? Hindi siya sa Promdi. Pero nagpapilala, kasama siya ng taga-Promdi nung gabsang hapon. Kasama lang siya. Sumama. Kasi wala siyang ibang kasama. Dahil siya nag-iisa. Okay. At si Mayora Bernadetta Palomares Sabili, Partido ng Basang Lipeño. At pang-apat, ito si Rodel Lacorte, isang independent. Kita niyo po na nagkakaroon ng halos banggaan ng pare-parehong mga partido na nasa sa ilalim nung. Kaya sabi ko po, hindi ito political party alliance. Politicians alliance ito. Kasi yun naman nga, diba? Ang sabi nila, yung mga kinikilala nilang leader. Hindi po doon natapos. Hindi po doon natapos ang anuhang ito ng iba't ibang partido. Balikan natin ang mga bukal. Sa 1st District, under po ng One Batangas,
dala nila ang dalawang kandidato ng Nationalista Party. Si incumbent. Incumbent Board Member Army Bausas, High Vocal Army, at si Doktora Ana Rosales Santos ng Bayan ng Lemery. Under po sila ng Nationalista Party. Pero may makakalaban sila galing din sa ibang partido. Katulad ni dating dating Nasugbu Mayor Raymond Apasible, ng LDP. ng LDP, at may isa pa. Parang may isa. Si Leo Malinay ng Promdi. At meron pang isa pa. Si Roberto Landicho ng Partido Federal. Ng Partido Federal ng Pilipinas. Tingnan nyo po, ang Partido Federal ng Pilipinas, bagaman wala silang official candidate na kinikilala o under ng banner ng One Batangas, ay isang partidong kaalyansa doon sa mas malaking aggregation sa national level. Kasi yun ang partido ng ating Pangulo na kaalyansa naman itong ibang malalaking partido sa lokal. Diba? So, lumiban tayo sa 2nd District ng Batangas. Sa 2nd District, ang dala po ng ito ulit. Ang dala po ng One Batangas, yung dalawang kandidato sa pagkabukal. Para yung bago, ano po? Under ng Nationalista Party, si Doktora Reyna Abu Reyes at si Gently Rivera, asawa po ni outgoing board member Wilson Rivera. Sila po ay under ng Nationalista Party. Pero sila may kalaban na under ng Lakas, CMD. Kita niyo po, ito ha, ang banggaan ng dalawang partido sa 2nd District. Ang dala ng One Batangas sa pagkakongresista ay Lakas CMD. At Nationalista Party. Sa Congress ay Lakas CMD. Ang dala sa Bukal ay Nationalista. Ang dalawang partido pong ito ay parehong may kandidato. So, yun ang sinasabi natin, di ba? Sa 3rd District, ang dala ng One Batangas sa pagka-board member ng 3rd District ay dalawang Nationalista Party. Dalawang incumbent. Si Bukal, Fred Corona, at Bukal, Rudy Balba. Parehong Nationalista Party. Pero meron din po galing sa ibang partido na tumatakbo sa posisyon yan, sa 3rd District. Sa 4th District, sa 4th District, ang dala ng One Batangas, dalawang magkaibang partido. Isa galing sa NPC, si Marcos Mendoza, at isa galing sa Nationalista Party, si Eric De Vera. Dalawang bago, ano? Tapos, may kalaban din po sila galing sa ibang partido. Tatlong independent. Si Alvin Samonte, taga San Juan. Si Melvin Vidal. Si PCL President Melvin Vidal ng Bayan ng Padre Garcia. At si Jeric Mercado. Ito po ay yung konsehal ng Bayan ng San Jose. Si Cropec. Si Konsehal Cropec. Yan. So, yan po yung magkakalaban sa 4th District. Sa 5th District, sa Batangas City, ang dala ng One Batangas ay dalawang kandidato galing sa Nationalista Party. Si Doc June Berberabe, dating Vice Mayor ng Batangas City, at si Hamilton Blanco, incumbent councilor ng Batangas City. Makakalaban nila may isa. Isang mula sa Lakas CMD. Si Vicente Cantos. At isang independent, si Ramil Cueto. Yon. Apat po. And again, Nationalista Party versus Lakas CMD. Sa 6th District, walang kalaban ang dalawang tumatakbo under ng Nationalista Party. So, ito po yung 48 tumatakbo sa iba't ibang posisyon sa lalawigan ng Batangas. Governor, Vice Governor, Congressmen, and members of the Sangguniang Panglalawigan. Yan po, makikita po ninyo, ngayon pa lang inyong simulang lalo pang limiin. Sino-sino ang mga ito? Saan sila kabilang? Kasi bakit po natin laging binabagit yung partido na kanilang kinabibilangan? Dahil, alam niyo po, pag nagkakaroon ng butuhan, yan na, kapag sila'y nakaposisyon na, kapag nagbobotohan na,
sa mga usapin, minsan ay nagiging konsiderasyon o factor ng kanilang desisyon yung kanilang political affiliation. Bagaman po ito'y laging sinasabi, pagkatapos ng eleksyon, tapos ang political affiliation. Walang parti-partido, pero nangyayari. At yun ang yun mismo yung sumasalamin. Kaya nga ang nangyayari din sa kanila, kung ano daw yung layin nila doon sa Kongreso, ay huwag nang baguhin kasi yun ang nakaugalian. Ayun. Yun ang naririnig natin mismo sa kanila kasi nga araw-araw na silang nag-hearing at yun din naman ang sinasabi. So, yung masasabi po namin sa lahat, we wish you well. At sana, yun nga, ang ating panalangin na maging mapayapa mula sa pagpapakilala, sa kampanyahan hanggang sa eleksyon, ay maging, kumbaga tayo ay pare-parehong gaganap sa ating mga papel. Kami bilang mga mamamahayag, kayo aming susubaybayan. At tutulungan po natin ang ating mga kababayan, ang ating mga manonood, ang ating mga taga-subaybay, na lubos na makilala ang bawat kandidato. May pakilala sila sa paraang hagip ng aming pagkaunawa o pagkakilala sa kanila. Gayon din naman, kaya patuloy po tayo mag-iimbita ng ating mga magiging panelists, ng mga iba nating mga tumatakbo para sila ipakilala sa ating mga kababayan at hangad natin ang isang maayos na eleksyon sa May 11, 2025. Yes. At sabi nga lagi na lang, vote wisely. Maging matalino sa pagboto. Kasi pagkatapos ng mamumoto, mga 1-2 buwan, sinisisi mo na yung binoto mo. Kumbaga, bakit ito yung pinili ko? Wala namang impact sa buhay ng mga Pilipino. Lalo pa ikang naghihirap, naging ganito. Ano magagawa yan ang pinili mo? Kasi ang ating bisita ngayong gabi, kilala niya ang nanlubusan ng ating mga tumatakbo. Hihingan po namin kayo ng isa pang mga mensahe sa ating mga nanonood. So, sabi nga ni Jonald, ni God, sa kapaghain na kami ng aming hangarin na iharap ang aming sarili sa bayan. So, sana po ay katulad ng ating pinananalangin ay talagang maging mapayapa at patas ang darating na kampanyahan. At more importantly, sana po ay gamitin natin natin mga kababayan, ang inyong talino. Sabi nga ni God, sinisisi nyo ang politiko pagka nakaupo na. Ang sisihin nyo ay tayong pumili. Hindi naman makakaupo yan kami kayo pag hindi nyo kami pinili. Pag pinili ninyo kami, bago nyo kami piliin, kilatisin nyo muna kami. Hindi kayo pwedeng magkamali because after all, yung 3 taong nakataya sa darating na halalan ay mahalaga sa inyo. Siyempre, mahalaga sa kandidato yun, lalo na kung may personal na hangarin. Hindi ba? Pero ito'y mas mahalaga sa inyo. Kasi nakita ko sa 2 taon na ako ay voluntaryong naglilingkod sa ating mga kababayan, ang pagkakahirap kapag may pinagdadaanan, kung saan-saan ka pupunta, merong hindi pumapansin sa'yo. Merong walang pakialam kung ikaw ay kumain na. Kung ikaw baga ay pabalik-balik na. Hindi ba? So, kayo po yung maging mapanuri at tiyakin na kayo magpipili ng mga kandidato hindi dahil sa iniaro sa inyo o may ibinigay sa inyo, kundi sa inyong paniniwala na ito ang taong karapat-dapat at makakatulong sa inyo sa panahon ng ating mga pangangailangan. Yung magiging tunay na lingkod ng bayan because public service ay sakripisyo po ito. At maliwanag sa akin yun. It is a sacrifice. You have to be selfless. Dapat wala kang agenda for yourself. Of course, pag may position ka, may kakambal yan na pribilehyo. But you don't have to abuse that privilege. Diba? Laging may kakambal din, pananagutan. Laging may pananagutan at pribilehyo. Pero laging nasa harap ang serbisyo at yung pang sarili nasa backseat lamang. Diba? So again, thank you so much for inviting me tonight. Sabi ko nga, salamat at ako ibinigyan ninyo ng pagkakataon na muli ay ipakilala ang aking sarili at ipaalam sa ating mga kababayan ang aking hangarin. Na kayo ay pangatawanan sa Kongreso ng Pilipinas, bilang kinatawanan ka-4 na distrito ng lalawigan ng Batangas. Please feel my heart. Piliin po ninyo yung karapat-dapat. Pero sana po ang aking hiling, ramdamin ninyo ang aking
aking puso, nang hangarin lamang ay maglingkod sa ating mga kababayan at sa bansang ito na kung saan ay kitang-kita naman natin ang pangangailangan. So, God bless you guys. Good luck sa inyong pagkilatis sa aming lahat. Mahirap-hirap na gawain yan. Binibigyan natin assignment. Mamaya pati kayo malito na. Siyempre, bago tayo din tuluyang magpaalam sa bago natin tapusin ang ating programa, atin muna po binabati ang ating mga sumusubaybay na bumabati din sa atin ngayon. Sina Nemi Pasha, Luz Bucat de Castro, Glo de Mayuga Latag, Consel Manny, kung sino ka pong wala pong apelido. Ainos Semera Rivas, Serens, Janet Bico, Leia Briones Tiquio, Mila Magno, Roslyn Lorenzo, Roel Romero de Belen, Remy Rayos, Sir Levi Lopez, yes, at si Ma'am Evie Malabanan Mendoza. So, yan po, Awa. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa aming programa at sana'y kayo makasama pa namin sa iba pang mga episode ng ating programa. Ito po ay laging yung pwedeng balik-balikan. Kung gusto nyo balikan ang mga aming napagkwentuhan, aming napaghuntahan, ito po ay mananatiling nakapost sa ating page, ang Balikas News Digital. Ganun din po sa Balikas channel sa YouTube at inyong patuloy na tingnan ang iba pang mga kaganapan sa lalawigan ng Batangas at iba pang bahagi ng ating kapuluan at bahagi ng ating mundo. Makikita nyo po yan sa sa balikasnews.net at kabayannews.net. Doon po nyo makikita ang ating mga balita na ito po ay patuloy ninyong pwedeng balikan at i-review kung gusto at i-share sa ating mga kababayan dahil ito po ay sabi nga ito lang yung aming nakikitang paraan para tulungan ang bawat isa sa atin na mas kilalanin ang mga taong naghahain ng kanilang sarili, nag-aalok ng kanilang serbisyo sa susunod na 3 taon. Ayun, siyempre, sa susunod na linggo muli ay samahan niyo po kami sa panibagong edisyon ng aming programa at huwag po kayong magsasawa dahil ihahain namin sa inyo ang mga, siyempre, yung nakalap nating balita sa loob ng 1 linggo. Sa ngalan po ng ating naging panauhin ngayong gabi, si Ma'am Bernadette Palomares, Sabili, sa ating kasama sa technical, Jason Aguilon. Ako po si Jonald Medinarayos. At ako po si Gads Rodelas. Ito po ang Huntahan at Kapihan sa BNN. Magandang gabi.